Hello, andito kami ngayon sa Hote. Ang mister ko ay nagpi-fishing. Oop, kabalang ako. Yan. Ang ganda po ng Hote dito sa Ireland. One of the best places for fishing. Yan, madami sila. Andito lang kami sa cliffside. Ay, kita niyo yan. Ang ganda talaga ng Ireland. May therapeutic effect talaga. Yung pagka-green niya, yung pagka-simplicity niya. Yan sila. Mister ko sa side, may huli na yata siya. Baba-baba lang. Kanina ang araw-araw sobrang init ng araw. And this time medyo makulimlim na siya. So medyo tatahitahimik lang ako ng konti. Para hindi mabulabog ang mga isda. Pati yung mga nagpi-fishing. Diba? Ngayon, ito ang aking dinadaanan. Medyo ingat-ingat lang. Okay. Save ko muna ang aking mga gamit. Ay, naku. Kailangan mag-ingat. Hawak-hawak lang. Ayan. Ang laki ng boulder. In planning and find their solution. In planning, Meron the dito. stronger your plan becomes. Ayan. O diba? Ganyan. Pero hawak-hawak ako dito. To be sure, extra ingat lang. Huwag tayong magmagaling. Okay. Yan. Mabuti na rin may konting takot, diba? Parang nag-iingat. Okay. Isang beses lang tayong mabubuhay na may lakas dito sa mundong ito. Okay. O diba? Ganyan ang mga pinagdadaanan ng mga mangingisda dito. O ayan. Ay. Naway may pang-ulam na mamaya. Ayan. Ano yung ginagawa niya? Minsan may mga kalaban dito ang mga mangingisda kasi may mga seal. Pag may seal, ibig sabihin madami ding isda. Mo nagkumpul-kumpul na ang kanyang pain doon. Yan. Ganda dito sa Hote. Yan o. Kung gusto nyo yung relaxing side, seaside. O diba? Dun sa side meron din yung sa gilid. Ayan o, diba? Wow, ang galing, nakita nyo yun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sa isang sa isang bingwit nila. Wow, ang galing. Wow, ang galing na na. Punong-puno yung kanyang lambat. Ay, ano ba yan yung kanyang fishing rod? Wow, diba? Yung iba dito nagpupunta hindi para pagkakitaan ng isda. Actually, pang ulam nila, tsaka pang sharing din. Ganyan lang.
Yung iba naman pang pastime lang talaga. Diba? Kasi may iba-iba talaga tayo ng ano eh, ng bisyo eh. Bisyong mabuti naman tong fishing na to. Habi ni Habi, nakakalmado lang ang kanyang utak pag nagpi-fishing siya. Maganda din naman talaga. Kailangan mo dito mahabang pasensya. May time talaga na ng isda to, grabe. Isang araw wala namang huli. Ang ending, doon kami nakahuli sa supermarket. Pili ka pa kung anong gusto mo. Ganun lang. Pero at least na nagawa niyang layaw niya. Buti na to kaysa sa ano pa man. Yan, ganyan. Ay, ito nga pala kasi kausap ko kanina ang tatay ko. Ayan. Papakita ko sa tatay ko yung ano, yung area dito. Kahit na nasa Pinas siya, makagala pa rin. O, diba? Thank God sa technology somehow. It makes people, no distant anymore. Can bridge the gap. Ganyan lang naman ang buhay. Kailangan mo nang i-appreciate what you have here and what you see. Tingnan mo, diba? Tingnan mo yung sky. And then, ayan. Oh, laki ng ano ba to? You'll realize how small you are against all these creations. And yet, people, just some, and yet, ganito na lang. You realize how small you are against all these creations, and yet God loves you so much, diba? Ano ba naman tayo? And yet si God talaga nag-reach out pa sa atin, diba? Doon ko ma-appreciate. Ayun, may seal. Nakita nyo, may seal. Ayan, nahiya. Pumunta muna sa ilalim, namimingwit din siya. Minsan nangaasar yan sa mga nangingisda eh. Kasi huli na nila, kinuha pa niya. Talaga tong mga seal na to, pa-cute eh. Ayan, o diba ang ganda? Okay, check lang tayo ng ating scenery, ang ating site, ang scene natin around, kung tayo safe pa rin, o diba? Ganyan lang. Naku, tagal tumayo. Ano nangyari kaya ito sa kanyang rod? Nagkumpul-kumpul na. Ayos-ayos lang. Okidoki. Oh, ayan, may bisita. Hello, bird. Hello. Tumingin talaga, marunong mag-project. What kind of bird is this? More fish, more fish. O, diba? Meron akong guess. Woo! O, diba? May exhibition siya. Apa, lumapit talaga. Asa? Sinasamahan mo talaga kami, ha? Ingat ka rin sa mga bird na yan, kasi kapag kumain ka, lalo na yung mga fish and chips mo, nako, magulat ka na lang, wala na pag dinaanan nila. Wow, as in. Kaya minsan talaga kami, pag andito kami sa hot, kain kami ng fish and chips, doon kami sa kotse. Kasi mabilis tong mga ibon na to eh. Nagkikishare. Hindi lang share, kuha talaga ang kain mo. Pwede naman humingi, pwede naman bigyan. Ay, naku talaga. Tuwa sila.
Yun lang, ingat-ingat ka lang pag hindi ka sa hood, makain ka sa labas. Kasi talaga yung mga picture na yan, nandadagi talaga yun ng food mo. Ayan, hindi ko matimingan si hubby na na may actual siyang bingwit. Pag wala pa to, akyat na muna ako sa taas. Kasi iniwanan ko yung kotse doon eh. Ay, ayan. Ooh! Aba, siya na naman. Oh, aba, talaga naman. Oh. Thank you for guesting, ha. Sinasamahan niya talaga ako. Alam niya na kinukunan ko siya. Oh, andito lang ako. Oh, di ayan. Oh, oh, yan ang distance ko sa kanya. Ayan. Oh, sinasamahan niya talaga kami. Tapos si kuya, ano na siya? Tapos na. May kuha na siya. So, ito, si hubby. Sana makunan ko siya na may actual na na bingwit. Para maganda. Yung iba naman nagka-crabbing pagkatapos nagpi-fishing. Oh, 2-in-1. Akit na ako, ang tagal. Oh, ayan, sige, babush. Pero for sure may nakuha na siya. So, ito yung aking aakyatin. Aha. Iingat na naman ako dito kasi syempre kailangan tayong mag-ingat. Huwag tayong magaling-galing at hindi tayo professional ditong cliff hanger or mountain climber. O, diba? O, ayan. Yan na itong daan dito sa side. Mas malapit sila sa dagat. Kasi ang problema dito sa daanan na to, walang wala talaga yung kinakapitan. Naway mag-improve ito na maging user friendly yung daan nila. Sana yung authority maglagay dito ng ng hawakan para sa safety ng tao. Okay. Oops. Hello. Now. Okay. Diyan ako dito sa taas. May konti pa. Yan na lang. Na-exercise ko ng aking mga legs. Ay. Ay. Nahingal ako. Ayan. Nakakaakyat din ako. So, dito naman sa right side, may daanan din para sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Hood. Okay. Meron din dito sa side. Ayan. So, baba. And ayan sila. O, diba? Yan ang daan nila. So, kita muna ako sa taas. Check yung kotse. Okidoki. Tapos itong mga halaman na to, blueberry siya. Okay? Para lang siyang damo-damo dito sa Ireland. Blueberries wild. Itong green, yung green na yan, hilaw pa yan. So kapag hihinog-hinog siya, magiging ganito yung kulay niya. Rico.
Aray. So, magiging ganito ang kulay niya. Yan. Ma-red. And then, pag ginog na, yan na siya, black. O, diba? Okay. Ganyan siya, black. Pag hinog na. Yan. Tayo ko muna. Okay, intact pa naman ang aming kotse. Teka lang. Okay. Okay, doc. So, dito sa labas, nandito na yung parking. So, dito sa baba, yan ang kanilang mga fishing site. Madang taas naman, akyat ka ng hill ng Haute. Pwede ka maglakad-lakad doon. Ay, yung mga blueberries hilaw pa sa panahon ngayon. End of July. Hilaw pa siya. Ayan. Oh. Can you just imagine? Pag pumunta kayo dito in few weeks, lahat yan ang dami na maniba. Hinog na siya pagdating ng panahon, ang dami. Oh. Diba? Ganyan. Oh, ayan, may hinog-hinog na siya. Oh, yan, ganyan na. Ganyan. Yan siya. Ang mahal nito sa supermarket. Affordable naman, pero alam mo yan, sa Pinas ang mahal nito. Ewan ko nga may ganito sa Pinas. Kaya minsan pwede din yung frozen ang bilin mo para pag type ng mag shake, mag smoothie, anytime pwede mo kuhain yung frozen fruit mo. Sarap. Ayan, nature's best. Diba ang dami niya? Yan naman ang kanyang flower. Okay. So, hintay-hintay lang ako dito mamaya. Medyo happy naman ako kasi at least may me time, quiet time ba. Ay. Ganyan. So, dito ang daming fern. Ayan, ganyan. Diba ang daming fern. Okay daw, pahinga muna. And mamaya tingnan natin ang huni ni Habe. Hindi ko alam kung bababa ako. Pero tingnan ko lang siya dito. Abot naman. Wala, may bola na nandoon. Papa! Wiling-wili siya. Sumilip na naman ang ating araw. Yung island na yun, diba? Ang ganda. At ang bahay na maganda. Ala castle type. Masarap ang fish and chips dito Maka mag lunch kami ng konti dito. Pag abutan kami ng noon. Daming ibon. Daming talagang ibon dito sa Haute.
Kasi madaming isda eh. Diba? Tingnan ko nga tong mga blueberries. Blueberries pala. Blackberry. Ay, blueberries ako ng blueberries. Actually, blackberry siya. Blackberries. Oh ha. Punong-puno ng bunga. Pero hindi pa siya hinog. Sa mga 1 or 2 weeks, hinog na tong mga to. Maganda to kapag binisita dito. Ang dami niyang kumukuha kanina ng mga blackberries eh. Kaso nga lang kokonti lang yung yung mga hinog na talaga. Ayan o, dito pa lang, ang dami na pag nagpagkahinog niyan. Ewan ko lang kung pwede siya yung kukunin mo tas pahihinugin mo. Kung pwede yon, please comment below. Ayan o, ang dami. Pero hindi pa siya hinog. Maganda na to para sa mga ibon, o diba? Yung mga ibon talaga inaalagaan ni Lord eh. May mga nakahandang pagkain. Ayan, dami nang dumadating ng mga tao ulit. Check ko nga yung sakyan ko, nalock ko. Nalock ko naman. Ayan. Kanina may mga tumitingin-tingin dito eh. Para sa bunga ng mga blackberries. Ang dami nila oh. Pag na-timingan mo tong mga hinog na siya, kukuha-kuha ka lang. Sa store kasi mga 3 euro to eh. Sa mga 180 pesos dito, konti lang yung laman nun. Pero kagandahan sa mga blackberries, matagal siyang masira. Yung blackberries, blueberries, ang tagal din yung masira. Yung mga raspberries, ang hirap eh. Ilang araw lang nasisira na. Kaya pag bumili ka ng mga raspberries, kainin mo agad. Yan. Konti lang yung yung hinog. Okay lang siya sa pangat-ngat. Wala kang magawa. Diba pag timingan mo na to ditong hinog, kukuha ka lang. Wala eh. Ito hilaw na hilaw. Yan, ganyan siya. Pag hilaw. Okay. Pero in fairness sa paghintay ko sa husband ko, hindi naman ako nainip. Parang sa 1 linggo kong pagtatrabaho, nakakuha rin ako ng time na makapagpahinga. Yan lang. Pwede mo yung akyatin eh. Doon na, sa dulo. Pero hindi ko mood makyat ngayon. Gusto ko lang talagang pahinga. Kaka-day off po pa lang kasi. Parang yung katawan ko pagod. Pero may barley kasi kaya nakakabawi ang katawan. Ayan. Minsan pakita ko sa inyo kung paano ako nagpe-prepare ng barley. Maganda talaga sa katawan. Kasi sa lahat ng creation ni God ng mga plant-based nutrients, yung barley yung pinaka-superior sa lahat.
And madami kang makikitang barley sa mundo. Sa India, sa New Zealand, tumutubo siya sa mga cold weather countries. Even dito sa Ireland may barley dito eh. Pero ang pinakamaganda talagang produce doon sa Australia. And thank God, meron akong I Am Amazing Barley. Yan ang iniinom ko. O, di ba? Meron pa siyang secret passage din dito. Pero syempre hindi na to secret sa mga bihasa sa pag-fishing dito. Yan ganyan, oh, 'di ba? May effect, dramatic effect. Parang kala mo may lalabas anytime, no? Pero hindi, wala. Ikaw lang ang lalabas. And then tingin-tingin na naman sa baba, ganyan. So from this side, hindi ko siya makita. Ayan lang. Mas madali ditong dumaan palabas mamaya kaysa dito sa usual kung dinadaanan kasi matarik eh. Diyan na nga ako lalabas mamaya. And another round. Naku, hindi pa siya tapos. Ayan. Sige lang. May sumuko na. Ito may new batches naman dito sa kanan. Natutuwa kasi sila kapag nakakuha sila. Yung sabay-sabay silang nakakakuha. Meron ng may huli na si Habi. Yun, seal. Kasi may kilaban sila yung seal. Nangingisda rin. Pag madami nagpipishing dito, nagpapakita din yung sila. Yung matipong andito ako, haha. Kasi kinakain ng sila yung mga isda. Yan ang mga opponents ng ating mga mandaragat. Nakakatuwa din itong mga sila. Makikita mo tong seal dito up close dito sa Hote. Pag natamaan na lang siya ng kampo, ayan, makita niya yung seal. Bilis niya rin kasing umilalim eh. May new batches of na dito mga tao. Ayan. Ayun. Ewan ko kung nakuha yan ng cam ko. Siguro, pero malayo, maliit. Kita mo yung seal. Sige. Ayun, may ewan ko kung nakikita nyo. Ayan ayan yung seal. Nasa taas kasi ako. Nakakaloka siya. Sige. Tingnan natin makahuli tayo ng seal. Tapos ka na. Nakailan ka? 15 nga. Close mo na yung door. Sige, kain tayo. Sa dami ng chemical na inilalagay ngayon ng babae sa kanilang Makulot, no? Para naman makulot, lalagyan naman ng chemical yun, di ba? Eh, yung babae ata, kung minsan magpakulot at lupuan. Sure. We are inviting everyone, so we have a choir program graduation. So